Ephesians 6:14, stand therefore, having girded your loins with truth. Yan, ngayon po pag-uusapan natin yung girdle of truth. Ang bigkis o ang sinturon ng katotohanan. Nung araw, ang mga nanay, pagkapanganak ay nagbibigkis. Sino po sa inyong umabot doon ng kanilang ina ay may bigkis? Yan. Yun ho ang ginagamit nung araw para hindi lumaki ang puson. Yun ang tulong ho nung araw nung girdle. Nung panahon ng Roman soldiers, ito po ay makita nyo sa picture, nakalagay sa kanyang bewang at maging doon sa paligid ay may nakalaylay. Iyan po ay lagayan ng tabak at saka po ng espada ng isang Roman soldier. At kinakailangan may mga nakalawit na balat din upang hindi magkiskis sa balat at hindi masugatan ang isang sundalo. Ang mayor na gamit niyan ay upang dalhin ang kanilang sandata o mga sandata. Ginagamit din niya ng Jewish priest. Nilalagay sa bewang, makikita niyo po ang kanyang itsura sa picture, na ang layunin ay palakasin ang kanyang sarili at maging handa sa aksyon. Ang isang Jewish priest, ang Roman soldier, ang isang pangkaraniwang tao ay naglalagay ng girdle upang palakasin ang sarili at maging handa sa aksyon. Ganon din naman ang Roman soldier upang palakasin ang sarili at maging handa sa pakikibaka. Ito yung background, cultural background. Nung sinabi ni Apostol Pablo yung salitang, therefore, stand having girded your loins with truth. Ang sinasabi naman niyang bigkis, itong si Pablo, ay ang bigkis ng katotohanan. Hindi agad natin magagap ang kanyang diwa. Pero sa Tagalog, ang tawag natin dito ay itali sa baywang o bigkisan ang baywang. Yun pa rin ang layunin upang palakasin ang sarili, maging handa sa aksyon. Pero sa kanyang Hebrew word na abnet, Exodus 28:4, ay makikita natin yung mga inilalagay ng pari at isa nga po roon ang girdle o abnet. Ang layunin ay palakasin, patibayin, patatagin ang sarili para sa pagkilos. Pero sa ancient Hebrew, yung pong katagang abnet ay merong mas malalim na kahulugan. Yang salitang yan ay merong aleph, nang ibig sabihin ay ulo, at saka God. Meron niyang beth, nang ibig sabihin ay puso, pag-ibig. Meron niyang nun, nang ibig sabihin ay fish, seed, life. At meron niyang teth, nang ibig sabihin ay basket, o isang ahas na naka-coil, na ang pinakikita ay protection. Nilalagay mo ang isang bagay sa basket para iyong protektahan. Yun po ang sinasabi ay ang Diyos mismo ang nag-iingat ng ating puso at buhay. At ginagawa niya ito sa pamamagitan ng katotohanan.
Kaya kung gusto ninyong ingatan ang inyong sarili, kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Sa physical, ang ginagawang bigkis o sinturon ay dito nilalagay sa bewang. Pero sa spiritual, ang sinasabi, yung sinabi ko kanina, na kailangan sa bahagi ng tao ay ibigkis niya sa kanyang sarili ang katotohanan ng Diyos at katotohanan nagmumula sa Diyos. Doon siya lalakas, titibay, magiging matatag, at magiging handa sa pag-aksyon, sa pakikibaka sa buhay, at upang maranasan din niya ang proteksyon ng Diyos. Yang sabi ng Biblia, you shall know the truth, truth will set you free. Yung girdle at saka truth, pinagsama ni Paul, bigkis ng katotohanan. Pag sinabing truth, ang opposite niyan sa English ay lie. Di ba? Pero sa Hebrew, yung katagang emet, ang meaning kay strong ay stability, certainty, truth, trustworthiness. Ang lalim ng kahulugang iyan ay nasa ancient Hebrew. Meron 3 letra, Aleph, Mem, at saka Tav. Yung Aleph ay head, God. Yung Mem ay water, chaos, heart. Yung Tav ay sign, treaty, covenant. So, kuhanin natin yung God, heart, covenant. Mula doon ay makikita natin na ang layunin nung pagbibigkis ng katotohanan ay upang mapanatili tayo ng Diyos ang ating puso doon sa tipanan ng pagmamahalan. To keep yourself in that covenant relationship that is on your part, you have to abide by the truth. On God's part, He continually gives you truth to keep yourself or to keep you in His covenant relationship. And that's the covenant of love. Kaya kasama ng ating tipanan sa Diyos, ng tipan niya sa atin at tipan natin sa Kanya, ang pagkaalam at pamumuhay sa katotohanan. Pero ang tanong natin, ano ba ang katotohanan? Ang sagot natin, ang katotohanan ay hindi kabulaanan. That's the simple way of answering it. Am I right? Pero tingnan natin ang patuloy na sinasabi ng kasulatan, ang katotohanan mismo ay ang Diyos. God is the God of truth. The Father, the Son, and the Holy Spirit are truth or is truth. And this Trinity comprises the one true God. Pag sinabing one God, sa Hebrew, ang salita dyan ay ekad, na ang meaning ay unity, united, one. Pag sinabing one true God, God is a unity in one. Yun po ang ibig sabihin ng katagang ekad na sinasabi sa Deuteronomy 6:4-6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. The Lord is ekad. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might.
These commandments that I give you today are to be on your hearts. Unity in one. That is the truth. Bakit pa kinakailangang maging unity ang isa? That's where the mystery of the three persons in the Godhead come in. Nang sabi ni Paul, great is the mystery of godliness. 1 Timothy 3:16. Sabi ng Biblia, God the Father is truth. Ang sabi sa Isaiah 65:16, whoever invokes blessing in the land will do so by the God of truth. Whoever takes an oath in the land will swear by the God of truth. For the past troubles will be forgotten and hidden from the eyes. And God the truth, the Father of truth, is in contrast with the father of lies. John 8:44. At ang tinutukoy dito na ama ng kabulaanan ay walang iba kundi si Satanas. The Holy Spirit is also truth. John 16:13-15. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. So the Spirit of truth draws from the Father of truth. He receives from the Father of truth, and He receives from the Son of truth. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man could come to the Father but by me. Who is the truth? The Father, the Son, or the Holy Spirit? The Father is truth, the Son is truth, the Spirit is truth. Who is the truth? God Himself is the truth. So to know God is to know the truth. How did the triune God, the God of unity in one, become true to us? Mga kapatid, huwag niyang pahirapan ang inyong sarili na piliting intindihin sa inyong limitadong kaisipan na tatlo yung nahayag na kapahayagan ng Diyos sa kanyang persona. Pero siya iisa. Kahit napupukpukin niyo ulo ninyo, hindi niyo kayang lubos na maunawaan yan. Ang magagawa na lang natin ay may kapakumbabaan tayong tanggapin ang katotohanan na iisang Diyos. Pero merong tatlong personang nahayag sa pagka-Diyos ng Diyos. These are both truths, and they are not in contradictions. Yun ang kaibahan ng Hebrew mind. Kasi nasanay tayo sa Western point of view na laging isa lang ang truth. But the truth of God is comprising with truths of God and from God. There is the simplicity of God, but there is also the profoundness of God. How can you put this in a balance? You can only do by humbly accepting that these are truths beyond human comprehension.
because the finite man cannot contain the infinity of God. Hindi mo pwedeng ilagay ang isang dagat sa isang timba. You can draw water from the ocean and say to yourself, I have the ocean in my bucket. It's impossible to say that is the ocean. So it's true with God. You can have a truth from God, but that does not mean you have all the truths of God. God is infinite. Man is finite. Walang sino mang matalinong tao ang pwedeng makapagbigay ng ganap na pagkapaliwanag dito. Ang tanging magagawa lang natin ay tanggapin na ang mga ito ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. That God is a unity in one. Paano siya naging truth sa atin? Isa pang salita ng girdel o naggirdel sa Biblia ang magpapaliwanag sa atin kung paano naging totoo o katotohanan ang Diyos sa atin. Yung katagang ito ay kesed. Nakasulat sa Exodus 28:8, and the curious girdle of the ephod. Pag sinabing kesed, sa simpleng kahulugan ni Strong ay belt or strap. Galing ito sa root word na kasab. Madaling tandaan yung kasab. Kasi alam niyo yung sakab. Sakab na lang, ika ito ng sakab. Ibig sabihin, nguya ng nguya. No? Kasab, sakab, kasab. Okay. Ang ibig sabihin ng kasab ay meaning plate. Pag sinabing plate, P-L-A-I-T, ang ibig sabihin ay interpenetrate, fabricate, and weave. Pag sinabing interpenetrate, ay pinasok sa kaloob-looban. At pag sinabing fabricate, weave, at ang buong bahagi ay kanya ring pinasok. Ang simpleng understanding natin ng weave ay paghahabi. Ito yung dalawang grupo ng sinulid, isang horizontal at isang vertical na pinagsusulot upang bumuo ng tela. At kaya ang interpretasyon ng iba, hindi naman sala, ay pag sinabing interpenetrate, ay ikaw ay dinamitan. At nung sinabing clothed with righteousness, ang sinasabi roon ay yung katagang kasab. Mas malalim ang sinasabi na ikaw ay pinasok sa kaloob-looban at ikaw ay pinasok sa bawat bahagi mo. That is kasab. Interpenetrate and interweave. This word carries the idea of interpenetrating and interweaving completely the heart and the whole person with the truth of God and truth from God.
The truth of God is God Himself. The truth from God is the Word of God. Ito rin yung katagang ginamit sa clothed with righteousness, interpenetrated and interwoven with the righteousness of Christ. At alam natin ang tinutukoy dito ay yung nasa Ezekiel 36:26-27 na inalis ng Diyos ang ating pusong bato o makasalanang puso. Pinaltan ng bagong puso at bagong espiritu at tinirahan ng banal na espiritu. We are interpenetrated and interwoven with Christ, His righteousness, and His truth. Nangyari ito nang tanggapin natin si Kristo na sinabi ng Biblia, He is the way, the truth, and the life. And when you believe in Him, you come to the Father. One who accepts Christ is implanted and interwoven, tinaniman at nilangkapan o hinabihan ng isang persona ang banal na katotohanan, ang Kristo mismo. Hindi lang truth ang itinanim at inihabi sa inyo, yun mismong persona ng Panginoong Hesus na siyang katotohanan. Kaya, nasa inyo mismo ang katotohanan. At alam natin na ito'y ginawa ng Panginoong Hesus sa magitan ng banal na Espiritu. Hindi lang tayo tinamnan at hinabihan o nilangkapan ni Kristo. Tayo ay binigkisan din ng ibinigkis mismo ay si Kristo. At ulitin ko, Christ interpenetrating, interweaving, and girding of the believer with truth is done through the Holy Spirit, who is also the Spirit of truth. Dahil ang sabi ni Christ, ang Espiritu ay kukuha sa Kanya at yung sa Kanya ay sa Ama rin at ibibigay sa inyo. Kaya, ang maliwanag, ang Espiritu ay nakatira sa mananampalataya. The Holy Spirit interpenetrates and interweaves the believer. And He is with the believer. That's the sense of girding. Or, girdling. Walang letter L. Pakadagdagan nyo na lang. John 14:17 says, the Spirit is in you and He is with you. Yun po ang mas reliable na text galing sa Papyrus 66. Kasi yung kopya na ng text na yan, Papyrus 66C, ang nakalagay ay, the Spirit is in you and He will be with you. Pero yun po'y kinopya lang sa Papyrus 66C. In other words, the elder version of the Greek word from which John 14, the Greek Bible, from which John 14:17 is taken, says, the Spirit is in you and He is with you. And that was during the time when Jesus was with the disciples. Kaya hindi lang panahon ng Pentecost dumating ang Holy Spirit sa mga alagad niya.
Meron na silang conversion nung panahon pa ni Kristo. Nakasulat na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sila'y nilinis na. Except for one, for Judas. Maliwanag yan sa Biblia. Diyan maraming nalito. No? Pagdating sa paliwanag ng Acts chapter 1 and 2, ang iba'y naniniwala na noon pa lang dumating ang banal na Espiritu. Kung noon lang dumating ang banal na Espiritu, noon lang naisilang ang maalagad sa loob ng kaharian ng Diyos. At kung wala kang Espiritu, hindi ka ligtas. Maliwanag yan sa Romans. He who does not have the Spirit of God does not belong to Him. Paano yung sinabi ni Jesus ng inyong mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay? Paano yung sinabi ni Jesus na kayo'y nilinis na? Kaya ang tanong doon, kailan ba walang Holy Spirit? Jesus was conceived by the Spirit and He ministered through the Holy Spirit. There was no point in time that there was no Holy Spirit. Only there were different ministrations and manifestations of the Spirit of God. When you accepted Jesus Christ, you have the Spirit of God in you. You are interpenetrated, interwoven, and girded with the Spirit of God. When you receive that baptism, the more God empowers you to live your life. In Acts 4:1-4 and Ephesians 5:18, the Bible says the Holy Spirit fills the believer. He is in the believer continuing to minister the life of God and the Son, occupying every part and aspect of the believer with with the believer's submission, trust, and obedience, and with his cooperation. John 16:13-15. God is a perfect unity, working harmoniously with each of the triune beings in His deity, and He works according to His word. Hindi pwedeng magkontra ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. They are in perfect unity. At ang paggalaw nila ay laging naaayon sa salita mismo ng Diyos. God's word is truth. God is truth. The Father is truth. Jesus is truth. The Holy Spirit is truth. That you are interpenetrated, interwoven, and girded with truth is truth. Psalm 119 verse 142 says, your righteousness is an everlasting righteousness, and your law is the truth. God's word is truth, certain and trustworthy. And God uses it, making one stable, firm, strong, and steadfast through the Holy Spirit, ready for action. So the word girdle and truth have related meanings. Mali yung spelling. Okay? So what do we get? This God revealed in three persons. Makes man's heart and life fixed, firm, stable, and steadfast in Him, and strong, ready for action through the Holy Spirit, using His word of truth. Man has the responsibility of cooperating with the workings of God in him through the Holy Spirit. Thus, the need for him to be nourished with His divine truth, the Word of God. Ano po ang inyong meditation ngayong umaga? Kayo po ba'y nagbulay ng salita ng Diyos?
Sino po sa inyong kumain ng almusal kaninang umaga? Taas ang kamay. Kayo po ba nag-fasting lahat? Ba? Purihin ng Panginoon, nag-fasting lahat. Sino po sa inyo nag-fasting lahat kaninang umaga? Yung pagkatapos kumain, nag-fasting. Hindi rin kayo kumain, hindi rin kayo nag-fasting. Anong ginawa nyo kanina? Nag-skip meal. Ha? Pag kayo'y hindi kumakain, anong nangyayari sa inyo? Abi, di na sexy. Kasi kinakain niyo mga extra parts ng inyong katawan. Kaya medyo nanipis ang inyong katawan. Pero kayo ay nang hihina. Diba? Ay di lalo na din sa buhay spiritual. Kaya sabi ng isang manunulat, 7 days without meals will make 1 week. 7 days equals 1 week. 7 days without food makes 1 week. Parehong week. No? Nagkaiba lang ng spelling. Sa umaga, pag hindi kayo nakapagbulay ng salita ng Diyos at hindi niyo pinakain ang inyong espiritu at kaluluwa at puso ng salita ng Diyos, mararamdaman niyo, manghihina kayo sa maghapon. Sa buhay spiritual, madali lang kayong maisahan ng kaaway. Kaya kung gusto niyo maging matibay, matatag at handang kumilos na kasama ang Diyos, have your daily meditation of the Word. As much as possible, do it in the morning. Kanina yung meditation ko maganda May wisdom na ibinigay ang Diyos. Yung palang mga Hudyo na nagiging alipin, pwede niyang karapatan niya palang tubusin ang kanyang pagiging alipin. Yung isang Hudyo na naging alipin ng isang hindi Hudyo o Hudyo man, pwede niyang tubusin ang kanyang pagiging alipin. At ang sinabi ng Biblia, itong right na ito ay hindi nawawala. Anong implikasyon? Nung tinubos ka ni Kristo at nanampalataya ka sa Kanya, naging right mo ang perpetual redemption ng Panginoon. Walang naging hangganan ang pagkatubos ni Kristo sa iyo. Did you get the point? Did you see the revelation of that? Na kahit ikaw ay nagkamali, makakabalik ka lagi. Kasi walang katapusan, hindi tinatapos ng Diyos ang pagkatubos niya sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. It becomes your right to always come back to God. Gaano ka man kalayo sa Kanya, lagi kang makakabalik sa magitan ng isang tunay na pagsisisi. Kaya sabi ng awit, gaano man kalayo ang langit, gugma mo walang kapantay. And that is a perpetual truth. Redemption is perpetual. And when you believe in Christ, just as it is a perpetual right of a Jew, you being a member of the Jewish nation by faith in Christ, you being redeemed by Christ with His perpetual redemption, you have that perpetual right to restoration. Kaya mo isipin na nagkamali ka, wala ka ng pag-asa. That's wrong.
there is always your right to return. Because that redemption has become your perpetual right. Nakita ko lang yon doon sa meditation ng Leviticus. No? Kung saan ang mga slaves na mga Hudyo ay binigyan ng perpetual right of redemption. In conforming with God's working in him through the Holy Spirit, man becomes stable, established in God, protected by God, kept by God, and able to fight the battles in life victoriously. Pag kayo'y napapalaban, kinakailangang bunutin ang tabak ng katotohanan, the sword of the Spirit. Makikita niyo doon sa ilustrasyon, ang isang Roman soldier, meron siyang girdle, nakalagay doon yung tabak. Kaya sa panahon na kailangan natin, bibigyan tayo ng Espiritu ng Diyos, ng salita niya, na tinatawag na sword of the Spirit, upang bunutin natin, gamitin natin laban sa kaaway. And this is true for any given situation of your life. There is always the Word of God that He will use to you in any situation you may be in. Kaya kailangang makikipag-usap ka lagi sa Kanya. Hihingi ka sa Kanya. Yung salita ng Diyos ay hindi lamang nagiging tinapay ng buhay na ginagamit upang inoris ng Panginoon ng Kanyang buhay ang ating buhay. Ito rin, tinapay ng buhay ay nagiging tabak ng banal na Espiritu. Kita niyo yung ganda ng salita ng Diyos? Applicable sa lahat ng senaryo ng buhay. Sabi mo, kapos ka ng wisdom, di humingi ka sa Diyos ng wisdom, mayroong salita ng Diyos na ibibigay sa iyo. Ako merong reflection na nakuha sa Panginoon eh. Yung malalim na wisdom. Ano ba ang malalim na wisdom? Sabi ni Paul, I pray that God may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowing of Him. So ano yung malalim na wisdom? The knowing of God. Ano pa yung mas malalim doon sa malalim na wisdom? Sabi ni Paul, I pray that God may give you that you may be able to comprehend the height and the depth, the length and the width of the love of God. Ang taas, ang lalim, ang lawak, ang lapad ng pag-ibig ng Diyos. One of the great wisdoms, if I may say, if there is plural in wisdom, that is coming from God, is knowing the love of God. Knowing that this love is beyond human comprehension. Kapag naintindihan mo kung gaano ang taas, ang lalim, ang lawak at lapad ng pag-ibig ng Diyos, naiintindihan mo na ang puso ng Diyos. And wisdom is knowing
the heart of God. Kapag naiintindihan mo na inibig ka ng Diyos ng pag-ibig na walang hanggan, naiintindihan mo yung puso ng Diyos. And that is wisdom. Inaawit-awit natin, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo ay para sa lahat. Diba? That is wisdom. Ay, sabi ni Paul, "Oh, the depth and the height, the length and the width of the love of God." Kapag naintindihan mo na ang katiyakan ng kaligtasan mo ay ang puso mismo ng Diyos na nagmamahal sa iyo, that is wisdom. Paul said, no one can separate us from the love of God. That is your eternal security. It is not in the doctrine that once saved, you are saved forever. No, not in that doctrine. Your security of salvation is the very heart of God. And keep yourself in that heart. That is wisdom. Can you keep? Yes. God keeps His heart for you. And that is wisdom. Dahil dyan, sa mga katotohanan yan, believers, we can stand and fight, having girded our loins with the truth of God. God Himself and His Word. Ang yaman, ang lalim, ang lawak ng puso ng Diyos. Di ba? And from that heart, He gives you His wisdom, which is His Word, which is His truth. And when He gives His truth, He gives Himself to you. It is wisdom to know that God does not separate Himself from His Word. I hope you understand the depth of it. Kaya yung salita ng Diyos na ginagamit nating tabak, hindi lang salita iyon. Kasama noon mismo ang Diyos. Kung walang buhay ang salita ng Diyos. Di ba? But through His Word, for us to understand, He releases His life through the Spirit of God. Oh, the wisdom of God, which comes to us in abundance through the knowing of His truth, and which also becomes His avenue to give Himself to us. God gives Himself to us without measure. Naintindihan niyo ba yun? Na ibinibigay ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin na walang limitasyon. He gives the whole of Himself to you. That is wisdom. That is truth. Because with truth is the wisdom of God. With truth and wisdom of God,
is through wisdom and through truth, who is God Himself. Church, if God be for us, who can be against us? What battle could we not overcome and become victorious? We are destined to victory. Let us pray.